lang to. Pera. Kuya! Akin lang ito! Dali! Akin lang! Kuya! Anak! Ay! Kalalapit! Tawan mo anak ko. Lapit dito! Ay! Dali! Victor! Victor! Nasaksak si Victor! Nasaksak! Pwede na kayong umuwi ni Ikay. Ika is free to stay if she wants. Dahil anak ko siya. Marisa, I'm sorry. Sana naman patawarin mo na ako. I just don't know how to feel about Ikay right now. Kasi si Basti, nagsabi siya sa akin na may feelings pa siya for Ikay. Paano na sila pagkasal na tayo? Di ba na hiniligtas niya kasi tayo eh? Di ba dapat magpasalamat din ako? Anak, kasi kilala kita. Mabuti ang kalooban mo. Madali kang magpatawad. Nag-aalala lang ako kasi baka abusuhin ka ng iba. Hindi kayang tumbasan itong mata mo kong sugat sa mga nagawa kong pagkukulang sa'yo. Sana mabigyan mo ako ng chance na maging isang ama para sa'yo. Tawarin mo sana ako. Kahit ayaw ko, may lugar na po talaga kayo sa puso ko eh. Dahil pinapatawad ko na po kayo. Buti naman naisipan ni Ikay dumalo kay Victor. Hindi naman talaga dapat nagmamatigas ang anak sa magulang. Ipaparinig ka ba, Mama? Depende. Natamaan ka ba? Medyo. Pero past is past na. Dapat yung beginnings na. For you and me. For Ikay and Tito Victor. Yeah. Kahit kami nga ni Ikay, napag-usapan na namin na dapat maging friends muna kami. Di mabuti kung friends muna kayo ni Ikay. Pero anak, don't forget that soon we are all going to be a family. Tay, hindi naman ako pumayag na ilabas to, di ba? Ha? Oh my gosh! Siya yun! Siya yung writer ng Diary of a Queen Bee! Ikay, pwede po picture? Pwede ako ng vlog mo. Nakakakilig yung story. Kami naman ng boyfriend ko, mahilig din sa love at vlog. Bumili pa kami ng My Mobile Z para dito. Gagawa ba kayo ng movie ng Diary of a Queen Bee? Sino ang gaganap na hero at Katie? Huwag kayong mag-alala. Nagpapa-audition na kami. At si Ikay mismo ang pipili ng mga gaganap na actors doon. Talaga, exciting naman! Isang selfie naman dyan, please! Please, guys! Isa pa! Isa pa! Ayaw mo kami isama sa selfie mo? Diba? Kung di dahil sa amin, wala yung My Mobile cellphone mo. Sama mo na kami. Ayan. Ayan, o. Diba? Mas maganda, o. Maganda tingnan sa phone mo. Ayan. Diba? O, ingatan nyo yan, ha? Pero bilisan nyo rin bumalik. Papadeliver pa ng 100 units ang Super Duper Mall sa QC. Mataas na uli yung sales natin. And it's all because of you. Salamat, Ikay, at pumayag ka uling gamitin yung campaign ng Diary of a Queen Bee. Opo. Gusto ko lang naman pong makatulong. You know what? Palagay ko tama yung mga fans ni Ikay. We should do a movie. Diary of a Queen Bee. Pero alam mo, dapat exclusive yung mga contents nito at magiging available lang through MMI phones. So okay na kay Ikay na ituloy ang campaign? Anong sabi niya dun sa mga materials na nilabas natin without her consent? Well, palusot na lang ako. Alam mo, I was thinking,
this is worth it, you know? Madali ko na mapaniwala si Ikay once na nahuli ko na yung loob niya. Basta ang importante, maibalik natin ng mataas yung sales ng MMI. Si Ikay ang magsisecure ng pwesto ko bilang CEO. Diba? I'm really so good at being bad. Cheers! Cheers! Tawagin na yung first na mag-audition. Ikay, ba't ka nakapikit? Hindi nakita yung mga mag-audition. Alam ko naman na maganda silang lahat eh. Pero may specific na boses ni Katie na hinahanap ko. Kapag nakita mo na ng mga... Kapag nakita mo ang nakakagulo ang mga tao, Next. kapag nakita mo na nagkakagulo ang mga tao at narinig mo silang nagtitilian, isa lang ang ibig sabihin nun. The Queen has arrived! Kapag nakita mo nagkakagulo ang mga tao at narinig mo silang nagtitilian, isa lang ang ibig sabihin nun. The Queen has arrived. Kapag nakita mo nagkakagulo ang mga tao, Next. Kapag nakita mo na nagkakagulo ang mga tao at... Next. Kapag nakita mo ang mga tao nagkakagulo, isa lang ibig sabihin nun. The Queen has arrived! Ano ba talagang hinahanap ng anak mo, Victor? Marami namang magagaling, pero hindi pa rin pumapasa sa kanya. Bakit pa ba tayo nagpapag-OC? Pwede namang si Ikay na kunin natin as Katie. Don't be stupid, Basti. Hindi natin siya pwedeng gamitin. Hindi siya mukhang Katie. No offense meant, Victor. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Okay lang po. Tama naman po siya. Hindi naman po talaga ako bagay na maging Katie. Si Katie maganda, Queen Bee. At mas gusto ko naman pong magsulat kesa sumali dun sa movie. Okay lang po. Well, I hope you do understand. Decisions made here are for the company's benefit. Ikay, excuse me, make sure na makikita mo na yung hinahanap mo sa Katie na yan. Pera ng kumpanya ang nasasayang habang pinapatagal mo ang auditions. Sorry po. Next applicant. Kapag nakita mo silang nagkakagulo at narinig mo na silang nagtitilian, isa lang ibig sabihin nito. The Queen has arrived. My name is Katie Perez, and I know my name sounds like a famous pop star, but here, in my world, sa mundo ko, sa St. Martin's, I'm the it girl. I'm the it girl. Ako ang pinakasikat at pinakapinagkakaguluhan. Ikaw nga! Ikaw si Katie Perez! Katie Perez. May napili ng Katie. Really? Yeah. Really?
Actually, may napili na si Ikay, tapos pumayag si Allegra. Ayun siya. No. This is a joke, right? Hindi siya pwede maging Katie. Hindi siya bagay maging Katie. Excuse me? Hindi mo naman nakita yung audition niya. Ikay, please. Pagbigyan mo ko ngayon lang. Huwag siya yung kunin natin, Katie. Basti, kilala kayo? Basti, wait! Wait! Tita, ako na po. Basti! Basti, wait lang! Basti, wait lang. Pakinggan mo ko! I wanna say sorry to you. Fine. Just do it. Let me hear it. Pero pwede ba pagkatapos ito, umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik. Maghahanap na lang kami ng ibang papalit sa'yo. Galit ka sa akin. Ibig sabihin, you still have feelings for me. No, I wanna Roxanne. tell you that I don't have feelings for you anymore, okay? Ginago mo ako. Yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Actually, you know what? I'm with someone new now. Bakit mo ginawa yun? Stop it! Stop it! Bakit mo ginawa yun? Tapos kakapihan mo ba ito, ha? Binastos ka na nga, Ikay, eh! Ha? Hindi mo ba nakikita yun? Saan ginagamit ka niya para pagselosin yung babae niya? Ikay, I'm really sorry sa ginawa ko. Oh! Yan ba yung lalaking gusto mo, ha? Na binabaliwala ka lang, tapos kakampihan mo ba? Ika, hindi ko na kaya makita itong ginagawa mo sa sarili mo! I had it! Nate! Ikay, please. Please, huwag ka muna nga alis. Nate! Nate, huwag ka Okay, muna pwede umalis. mong pabayaan mo na ako, okay? Palilipasin ko lang ito sa sama ng loob ko para pagbalik ko, okay na ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Napapagod ka na ba sa akin? Kung ayaw mo na magkunwari, edi fine. Hindi naman kasi ako nagkukunwari, Ikay. Ano? Lutang ka talaga, no? Di mo nakikita may gusto ako sa'yo? Stupid. You're being stupid right now. Stop crying! Pumayag ako pagselosin niyang hero mong yan. Pero Ikay, bakit ganito ang ending? Ako nagsiselos eh. Nate, kung joke to, Ikay, dinadaan ko lang lahat sa biro. Kasi ayoko ma-reject. Alam ko naman si Hero lang nakikita mo. Siya lang ang nasa isip mo. Sa kanya lang umiikot ang mundo mo. Siya lang ang gusto mo. Nate, I'm sorry, hindi ko naman alam. Bakit kung alam mo ba may magbabago pa?
Gustuhan mo rin ba ako? Nate! Iniwan mo siya. Siyempre, may iba na siya ngayon. Kasalanan mo. Tanga-tanga mo. Kasalanan mo to. Kasalanan mo to. Ang tanga-tanga mo. Roxanne? Tita. Oh, I'm sorry. I'm sorry na bigla akong dumating dito ng ganito. I wanted to say sorry. To Basti. He deserves my sorry. This is stupid. I wanted another chance. I still love him. Pero parang sila na yata nung writer. Si Ikay ba yun? Hindi ko matanggap. Ang sakit. Sila na ba talaga, tita? Please tell me hindi. Binalikan ko siya. Tita, sakit. Galit pa rin ba si Nate? I'm sorry talaga, Ikay. Dapat hindi ko na kayo dinamay sa issues namin ni Roxanne. Galit na galit lang talaga ako nung nakita ko siya. I wasn't thinking straight. So, ginamit mo lang talaga ako para pagselosin siya. I'm sorry. Ano ba kasi talaga nangyari sa inyo? Bakit gigil na gigil ka sa kanya? First love namin ni Roxanne ang isa't isa. And we were pretty serious. Well, yun ang akala ko. Until my dad got sick and eventually he died. Roxanne! Roxanne! Yes. Oh, Basti! Kaya si Roxanne ba nandun sa taas? Wala si Roxanne dito. Saan siya nagpunta? Gusto mo nang makalimot ng alaga ko. Kaya hindi na siya nagpaalam sa'yo. Para hindi ka na raw mahirapan. Hindi naman po aalis ng ganun-ganun si Roxanne. Kamamatay nga lang po ng dad ko tapos aalis na lang siya. Hindi naman po ganun si Roxanne. Sabihin niyo lang po kakausapin ko lang siya. Mabilis lang to. Kailangan ko siya makausap. Yun na. Wala na si Roxanne dito. Sige na. Roxanne! Roxanne! Roxanne, alam ko nandiyan ka. Please, kausapin mo lang ako. Kailangan kita ngayon. Roxanne! Roxanne! Please! Tapos ngayon lang ulit kayo nagkita? Wala man lang text o wall post na nagsasabi kung bakit siya umalis? I think napagod lang din siya sa akin noong time na yun eh. Palagi na lang kasi akong galit after Dad died.
Nagsasuspect na kasi ako na si Mommy and Titi Victor had an affair na after. Tapos akala ko pa kinakampihan sila ni Chester. Sobra ka naman palang nasaktan, kaya gusto mo siyang saktan ngayon. Pero hindi naman excuse yun para bastasin kitang ganun. I'm really sorry, Ikay. Can we just start over again? As friends? And please, Ikay, huwag na si Roxanne ang kunin natin as Katie. Maghanap na lang tayo ng iba pa. Ayoko na siyang makita pa ulit. Good evening, ma'am. Magandang gabi po. Si Nanay. Sa kusina na, ma'am, kumakain. Kain na po kayo. Okay. Diretso na po kayo doon. Nay? Nay? Halika na. Kain tayo. Okay lang, Nay. Kumain naman kami ni Tatay bago niya ako ihatid. Ano ba naman yan, anak? Parang masyado ka naman pinapagod ng tatay mo. Hindi ba dapat bumabawi siya sa'yo? Eh parang ginawa ka ng empleyado sa MMA eh. Hindi naman sa ganun, Nay. Eh, busy lang talaga sa opisina ngayon. Saka, wala din talaga siyang panahon kasi, yun nga. Pero okay lang yun, Nay. Mas mabuti na rin kasi mas nakikilala ko siya. Nay, okay lang po ba kung bukas na lang tayo mag-usap? Wala na talagang energy yung katawang lupa ko eh. Tsaka, may meeting pa po ako na maaga kasama si Tatay. Bukas na lang, Hanay. Sige, Nay. Love you much, ha? Love you much, na. Good night. Iniisip mo siguro ang sama akong girlfriend, no? Slight. Alam kong masama yung ginawa ko noon, but I had my reason. Reasons na hindi mo sinabi kay Hero. Hindi ko kasalanan. Pinasalo niyo na nga sa ano ko, tapos kayo pa yung nagagalit ngayon. Mas inuuna pa niya personal issues niya kaysa sa kumpanya. Sinundan ko na, Mare, ang banding ni Victor kay Ikay. Para mapatunayan ko, makita ko kung talagang tinatrato niya ng mabuti ang anak. Ito para mas mabilis tayo matapos. At may dala siyang papeles para sa atin. Home study reports yan. Mga background check sa mga pamilyang gusto mag-ampon. Juan Sebastian Santillan. Di ba yan ang mga pangalan ng mga magulang ni Hero? Walang hiya ka, kapal ng mukha mo, bakit mo inalilan ako? Nay, ano po ginagawa niyo dito? Kahit katulong lang ako, hindi ko inuutosan ang anak ko, ha? Tita Bessie. Niloloko ka na lang taong yan, eh, hindi ka pa nakakahalata. Ikay naman.